ba kayo mga bata? Opo, Binibining Gate. Kung ganon, kung handa na ang lahat, tayo ay magsimula na sa unang nating destinasyon. Ngunit, bago tayo pumunta sa ating unang destinasyon, hayaan niyo akong ipaliwanag sa inyo ang mga dapat at hindi dapat gawin. Unang alituntunin, kapag nakakita kayo nito, ito ay senyales na kailangan natin bumalik sa ating bus number at ang numero ng ating bus ay 06. Ano ulit ang bus number natin? 06. Okay, magaling. Kapag nakarinig kayo nito, ito ay senyales na kailangan hindi kayo mag-iingay at hindi kayo magkakalat sa una natin pupuntahan. Pangalawa, kapag nakarinig kayo nito, ito ay senyales na kailangan natin magtipon-tipon dahil tayo ay pabalik na sa ating pangalawang destinasyon. Pag nakarinig kayo nito, ito ay senyales na kailangan na natin bumalik sa ating bus, okay? Naiintindihan ba ang lahat? Opo. Okay, kung gano'n, bago tayo dumako sa una nating destinasyon, hayaan niyo muna tayong magbilang upang makasigurado tayo na ang unang nating pupuntahan ay maging kumpleto tayo at pagbalik natin ay kumpleto din tayo. Ang unang bilang is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Magaling, lahat tayo ay kumpleto na. Kung gano'n, tayo na ay magsimula at pumunta na tayo sa una nating destinasyon. It's more fun in the Philippines. Bakit palalayo? Sobrang swerte kaya ng tsinelas mo. Nakatapak ka sa paraiso. It's more fun in the Philippines. Bakit palalayo? Mula Batanes hanggang Mulo, iba ang saya ng Pilipino. It's more fun in the Philippines. Yung ganda! Baka! Handa na ba ang lahat para sa una nating destinasyon? Opo, Binibining Gate. Okay, kung handa na ang lahat, tayo ay magtipon-tipon para sa susunod nating puntahan. Hindi na kayo. Okay, ganda. Uy, ang ganda ng mga puno. Kaya nga eh. Saan pa tayo pupunta? Kung alam, tanongin natin kay Binibining Gate. Magandang katanungan yan. Alam niyo ba kung ano ang unang nating destinasyon? Kung saan tayo pupunta? Hindi po. Ngayon, makikita niyo dito ang Museo ni Rizal. Diyan tayo unang pupunta. Handa na ba kayo? Opo. Halika na! O mga bata, ang tatalakayin natin ngayon ay patungkol sa pagsulat. Ano nga ba ang pagsulat? Sabi dito, ang pagsulat daw ay isang paraan ng komunikasyon kung saan ang mga idea at kaalaman ng tao ay inilalarawan gamit ang mga titik at simbolo. O ngayon mga bata, natunghayan at tatalakay na natin ang kahulugan ng pagsulat. May mga katanungan ba kayo patungkol dito? Wala na po. Magaling. Kung gano'n, kung naunawaan ninyo ng mabuti, dumako naman tayo sa layunin ng pagsulat. May mga idea ba kayo kung ano ba ang layunin ng pagsulat? Wala po. Okay, so ang layunin na to ay magpahayag ng mga guni-guni, makulay, matayutay, matalinghaga, at masimbolong mga pangyayari na batay sa mayamang imahinasyon ng mayanda. Ayon kay Bernales, may tatlong layunin ng pagsulat nito. Ano-ano nga ba ang layunin ng pagsulat? Una dito ay ang informatibong pagsulat. Sabi dito, ito ay nangangahulugan na ang encyclopedia, balita, at business report na may mga layuning informatibo. Ikalawa, ang malikhaing pagsulat. Mga aktang pampanitikan tulad ng maikling katha, nobela, tula, at dula. Ang ikatlong layunin ng pagsulat, ito naman ay mapanghikayat na pagsulat. Naglalayong makumbinsi ang mga mambabasa. Ngayon, natunghayan na natin at matalakay ang kahulugan ng pagsulat at ang layunin nito. May mga katanungan ba kayo para makadako na tayo sa susunod pang destination? Wala na po. Kung gano'n, handa na ba ang lahat para sa susunod natin pupuntahan? Opo. Magaling! Oo nga, yung talaga ako maghanap tayo ng pagsulat. Ngayon, marami na tayo natutunan. O mga bata, ngayon tutunan natin ang tatalakay ang kahulugan at layunin ng pagsulat. Handa na ba kayo sa ikatlong nating destinasyon? Opo, excited na po kami. Magaling! At gano'n, halika na! Tara! Dali!
na bukod sinatalakay na natin ay interesado ka din kung ano ba ang magiging proseso ng pagsulat. Magandang katanungan yan. So ayon dito, may tatlong proseso tayo ng pagsulat. Ang una ay ang pagkakanta sa pagsulat o tinatawag natin rewriting. Ito ay binubuo ng isang paglikha, pagtuklas, pagsasaayos at pagsubok sa ideya. Ang ikalawang proseso ng pagsulat, ito ay isang aktwal na pagsulat o tinatawag natin drafting. Ayon dito, sinasalin ng mga manunulat ang kanyang mga ideya sa mga pangungusap at talata. Ang ikatlong proseso ng pagsulat, ito naman ay tinatawag natin pag-revisa o pag-edit. Ito ay ang mga muling pagsulit, muling pagbasa, at muling pag-iisip ng mga kaisipan. Nasagot ko ba ang iyong katanungan, Mr. Dero? Opo, Binibining Gail. Maraming salamat po. Magaling! Ako din po, may ano naman ang katanungan mo, Miss? Kaso naiiya po kasi ako eh. Sige, sabihin mo na kayo. Kung ano yung katanungan. Ano ba ang katanungan mo, Miss Gretchen? Bukod po ba sa pagsulat, layunin at proseso, meron pa po Magandang katanungan yan. Actually, ang susunod natin tatalakayin at pupuntahan ay ipapakita natin kung ano ba ang magiging estrategiya ng mga pagsulat. So, handa na ba kayo sa susunod natin pupuntahan? Oo! Okay, halika na! Tara, tara! Ayun, kasama mo. Pwede naman dito. Mga bata, handa na ba kayo sa huli natin pupuntahan? Oo! Halina kayo! Tara! Mga bata, ngayon nandito na tayo sa huli nating destinasyon. At ngayon naman, tatalakayin natin ang huling paksa sa pagsulat. Ito ay tinatawag natin estrategiya. Ngayon, meron ako ditong flashcard. Meron na itong 4 na estrategiya at ibibigay ko na sa inyo isa-isa. Binibining kasino, pwede mo bang hawakan? Okay. Binibining Cordero, maaalong bang hawakan? Ito. Binibining Ganadores, maaalong bang hawakan? Okay po. At binibining Espinali, maaalong bang hawakan? Ngayon, nasa kamay ninyo ang 4 na estrategiya. Sino ang nais magbasa kung ano nga ba ang kahulugan ng mga hawak ninyo? Unahin natin si Binibining Kasino. Ang panimulang pagsulat. Dito sinasagawa ang plano ng binubuo ng paglikha, pagtuklas, pagdevelop, at pagsasaayos at magsubok sa mga idea. Magaling! Ano naman ay kalawang estrategiya? Drafting. Ang drafting ay sa hakbang na ito ay sinusalin na ng manunulat ang kanyang mga ideya sa mga pangungusap sa talata. Tama! Magaling! Ano naman ang tatlong estrategiya ng pagsulat? Maaari bang basahin, Miss Espinelli? Revision. Ito ay nangangahulugan na muling pagtingin, muling pagbasa, muling pag-isip, muling pagbubuo ng mga kaisipang nasusulatin upang tumugma sa isip ng manunulat. Tama! Maraming salamat sa pagbabahagi sa amin kung ano nga ba ang revision. Magaling! Ngayon naman, dumako naman tayo sa ika-4 na estrategiya ng pagsulat. Maaari mo bang ibahagi sa amin yan, Miss Ganadores? Editing. Ito ay ginagawa upang maging maayos ang papel, maging maganda sa paningin at maging katanggap-tanggap. Tama! Maraming salamat sa pagpapahayag at pag-uulat sa amin kung ano nga bang 4 na estrategiya ng pagsulat. Ngayon mga bata, tapos na tayo sa makabuluhang paglalakbay natin. Ngunit pwede po ba kayong matanong kung may mga natutunan ba kayo? Opo, Binibini. Marami po kami natutunan. Magaling kung gano'n at natutuwa naman ako at marami kayo natutunan sa paglalakbay. Kaya naman, simulan na natin magbilang upang makasigurado tayo na kumplado tayong babalik sa ating bus. Ano nga ulit ang ating bus number? 06. Magaling! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ngayon ay kumplado na tayo, maaari na tayong bumalik sa ating bus number. Maraming salamat po, Binibining Gail. Excited na ako. Dami ako natutunan eh. On the bus,